Magbukas tayo ng Biblia sa aklat ng unang Juan, chapter 4, verse 18 to 21. And babasahin ko ito sa English. Ang sabi dito, "There's no fear in love, but perfect love casts out fear, for fear has to do with punishment. And whoever fears has not been perfected in love. We love because He first loved us. If anyone says, 'I love God,' and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. And this commandment we have from Him: whoever loves God must also love his brother." Let us pray. Manamin sa langit, salamat po sa araw na ito, Ama, ng linggong ito. And nawa ang mga salita na aming mapapakinggan ngayong araw na ito, Ama, ay tumimok sa aming puso at isipan upang Ikaw ay mapapurihan, may taas at madakila. Sa ilang po lahat ng kapurihan, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kung naalala ninyo yung last natin na topic, ang pinag-uusapan natin dito ay kung paano tayo nagmamahal ng ating kapatid. Paano tayo umiibig? Paano ba natin masasabi na totoo tayong nagmamahal? Kasi kung di natin alam ang pamamaraan ng pag-ibig, hindi rin natin masasabi na ang pagmamahal na naibibigay natin sa ating mga kapatid ay tunay at wagas. So kaya nga inaral natin ito sa huli nating topic sa 1 Peter chapter 1 verse 22. Ganito ang sabi niya, "You have purified your souls by obeying the truth." Pinupurify daw natin ang ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng katotohanan. So napaka-importante yung pagsunod sa katotohanan, napaka-importante yung nagkakaroon tayo ng pamumuhay na tama, nagkakaroon tayo ng pamumuhay na nakasandal sa pagsunod sa katotohanan. Iniiwasan mong gumawa ng mali, iniiwasan mong hindi laging gumawa palagi ng kung ano yung tama. Kung ano yung totoo, doon ka. Kung ano yung totoo sa'yo, yun ang susundin mo. Kung ano yung katotohanan, doon ka namumuhay. Hindi mo ipipilit na kapag meron kang maling nagawa, ay i-justify mo ng either iyong pride or ng iyong intellect. Basta merong mali, madali mo yung aminin sa iyong sarili. Yun ang pamumuhay sa katotohanan. You live in truth. And dahil lagi mong iniisip yung katotohanan sa puso at isip mo, ay pinupurify mo araw ang iyong kaluluwa. You have purified your souls. And this is what you want to live for. Ito yung gusto mong pamumuhay na magkaroon ka. May nakita ka na kaibigan mo, iniisip mo kagad, hindi ayaw mo magsinungaling, ayaw mo mamuhay ng mali, ayaw mo makagawa o mag-isip ng masama patungkol sa kanya. Kapag nakipag-usap ka sa ibang tao, iniiwasan mong makisalamuha sa mga kasinungalingan, sa mga kasamaan na pinag-uusapan nila. You always stand for the truth. You always obey what the truth tells your heart, and nire-reflect mo yun sa iyong buhay. Bakit nga daw ba kailangan ng tao na mamuhay sa katotohanan? In order for you to show sincere and mutual love. Ginagawa mo daw ito para mapakita mo yung totoong pag-ibig sa iyong kapwa.
So ganoon na nga na kung maalala natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, namuhay si Jesus sa pagsunod sa katotohanan. Buong buhay ni Jesus, sinikap niya na mamuhay ng walang bahid na kahit isang kasalanan. He obeyed all the truth in order for Him to show sincere and mutual love. Diba? Yung lalim ng kanyang pag-ibig sa atin ay nagbunga ng matinding pagsunod niya sa katotohanan. Dahil iniibig niya tayo, dahil mas importante tayo sa Kanya, mas importante yung pag-ibig na gusto niyang iparanas sa atin, pinilit niyang mamuhay na walang bahid ng kahit isang kasalanan dito sa mundo. Dahil isang kasalanan lang dito sa mundo ay totoong mababaliwala itong gospel of salvation. Mababaliwala itong pagliligtas na gagawin niya para sa atin. Kaya napakahirap ng dinanas ni Kristo sa pagsunod sa lahat ng katotohanan sa mundo. Dahil nga, ang katotohanan ay may kaakibat na katuwiran, itong tinatawag na righteousness, na muhay si Jesus Christ in all righteousness. And yet, then He was crucified on the cross. Siya yung naging kabayaran ng ating mga kasalanan. So, napansin ninyo kung paano ginawa ng Diyos upang makatawid yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam ng Diyos na hindi niya na tayo pwedeng iligtas mula sa lake of fire. Tayo makasalanan. Tayo deserve natin yung parusa na dapat nating tanggapin. Pero alam niyo na nalaman ng Diyos, alam ng Diyos kung ano yung way para maitawid niya yung kanyang pag-ibig. For God so loved the world. Para matuwid niya yung kanyang, may bigay niya yung kanyang pag-ibig sa atin. At paano yung ginawa niya? He knows that by perfecting truth. Wow! Alam ng Diyos na kapag na-perfect ng Diyos ang katotohanan, ang pamumuhay sa katotohanan, magkakaroon ng bridge yung kanyang pag-ibig sa atin. At paano niya ginawa yun? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So His Son came, Jesus Christ came to perfect all this truth. The truth became the bridge for us to be saved. But kasi sobrang nga namang hirap ang ginawa ni Jesus Christ, sinunod niya itong lahat ng katotohanan, and dahil doon, naging bridge yung truth para sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So ganoon din naman sa iyong kapatid. Kung di nyo napapansin, ang katotohanan ng laging bridge para yung mga taong magkakaaway, para yung taong nagsasakitan ay magkapatid. Kapag hindi natin tinatanggap yung katotohanan sa isa't isa, ano nangyayari? Nag-aaway. Gusto mo ikaw yung tama. Gusto ng isa siya yung tama. Di ba? So the reason why hindi kayo hindi nagkakasundo yung mga tao madalas ay dahil hindi nila tinatanggap kung ano yung katotohanan. Walang umiibig sa katotohanan. Kung pareho natin iniibig yung katotohanan, it doesn't matter kung ako yung tama. It doesn't matter kung siya yung tama. What matters is kung ano yung katotohanan. Wow. Kapag iniibig natin yung katotohanan, it doesn't matter kung yung kausap mo yung tama at ikaw yung mali. Kung mali ka at iniibig mo yung katotohanan, papatunayan mo yung kausap mo, yung kaaway mo yung tama. At kung yung kaaway mo yung tama at nauibig din siya sa katotohanan, hindi niya kailangan mag-pride, hindi niya kailangan magyabang, hindi niya kailangan manakit, hindi niya kailangan parusahan ka dahil lang alam niyang ikaw yung mali. So, ganun yung pag-ibig sa katotohanan. Nagbibigay ng daan upang magbigan yung bawat magkaaway, yung bawat taong hindi nagkakasundo. Truth is always the bridge. And when we worship God is in spirit and in truth, there's always a way to apply love sa ating mga kapatid. To love one another. That is the message of truth. That is the way of truth. That is the bridge of truth to love one another. So nakaka-amaze, diba?
Yun yung pinag-usapan natin nung last Sunday na sa napaka-serious ko na preaching. And hopefully may nag-guess kayo dun sa topic na yon. So now, ang pag-usapan naman natin itong nakasulat sa 1 John chapter 4 verse 18 to 21. Ano naman ito? Ito yung tinatawag na fear o takot. Pag-usapan naman natin ano yung kinalaman ng takot sa pag-ibig. The reason why mahirap magmahal is takot ka. Ganun lang yung kasimple. The reason why mahirap magmahal is takot ka. Ang sabi ng Bible sa verse 18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Sabi niya. For fear has to do with punishment. And whoever fears has not been perfected in love. Kung natatakot ka daw, hindi ka pa nakukumpleto. Hindi pa nakukumpleto yung pag-ibig sa iyo kung meron kang takot. Sabi niya, ang fear daw, ang takot daw ay may kinalaman sa parusa or punishment. So kung aralin natin sa aklat ng King James Version, sabi niya dito, fear hath torment. Ang ibig sabihin ng torment sa Greek ay kolasis, na ang meaning naman din ay correction, punishment, o penalty, na anytime na meron kang nagawang mali, or anytime na meron nagawang mali yung isang tao, they will receive a certain punishment, they will receive a certain penalty, or a consequence to what they have done. So meaning, punishment is a certain consequence that you will receive because of something you have done, and fear is the result of avoiding. Ano naman yung kinalaman ng fear sa punishment? Fear is the result of avoiding or preventing that consequence to happen. So diba, parang meron kang takot, there is fear in love because takot kang or iniiwasan mong mangyari yung consequence na yun sa'yo. Takot kang umibig kasi takot kang masaktan. Di ba? Yan naman yung laging sinasabi ng iba. So una, fear. Ano ba yung fear in love? Ano ba yung takot sa pag-ibig? First, yun nga, being afraid of the consequence of not receiving anything. Like, umibig ka, pero nireject ka. Umibig ka, pero na-deny ka. Umibig ka, pero wala kang natanggap in return dun sa pag-ibig na binigay mo. Doesn't matter kung in a relationship yan, or sa asawa mo yan, or sa partner mo yan, hindi lang doon yan ina-apply. Kahit sa inyong kapatid sa loob ng simbahan, kahit sa inyong mga kapatid sa loob ng simbahan. Diba? Sabi ko sa inyo sa loob ng simbahan, love one another. Pero karamihan sa inyo pwedeng takot magmahal sa inyong mga kapatid. Takot niyong mahalin yung isa't isa. Ayaw mo mag-umibig, ayaw mong sumubok. O, mahal mo sila. Pero ayaw mong ibigay. Ayaw mong subukan. Kasi ano ba yun? Takot kang masaktan. Takot kang malaman mo na ikaw lang yung nag-a-adjust. Takot kang malaman mo na ikaw lang yung gagawa nito. Bakit ako na naman yung gagawa nito? Ayaw ko namang, ako na naman gagawa nito. Ayaw ko na ako na naman yung maaabuso. Lagi na lang akong naranaman, lagi na lang ako naaabuso. Ang dami mong takot kaya hindi ka nagmamahal. So that's one thing why you fear love. Ayaw mong maranasan yung torment ng pag-ibig na hindi nasagot or na hindi napagbigyan or na hindi nabigyan ng kapalit. Diba? Pero sabi nga ni Jesus Christ, di ba? Even sa labas ng simbahan, kapag sinubukan mong magbahagi ng gospel in order for people to hear the gospel of salvation, takot ka rin sabihin, takot kang share yung gospel sa kanila. Bakit? Takot kang ma-reject, takot kang sabihin or i-judge ka nila, takot kang na may masabi sila sa'yo, lalo na kung kakilala mo, alam nila yung mga kabulastugan mo, alam nila yung mga maling ginagawa mo dati, takot kang i-judge ka nila, or maybe natatakot ka na merong
silang mapulaan sa'yo, meron silang makita sa'yo sa ugali mo, ay, itong taong to, ang gaspang ng ugali, tapos nagsishare ngayon ng salita ng Diyos sa akin. Hindi pa nga niya nababago yung sarili niya, tapos sasharean pa niya ako ng salita ng Diyos. Magbago muna siya, di ba? You have many fear. Kahit naman maging perfect ka, marami pa rin masasabi yung tao sa'yo. But there is always a risk on loving anybody. Imagine Jesus Christ, diba? Si Jesus Christ na mismo. Inibig niya tayo ng buong puso. Inibig niya tayo ng buong buo, unconditionally, nung nabuhay siya dito sa lupa. And imagine, even until the cross, hindi siya nakareceive man lang ng kahit more than 50% ng pag-ibig na ibinigay niya para sa atin nung nabubuhay siya. Until on the cross, hanggang sa napako siya sa cross, walang umibig sa kanya. Walang nagbigay sa kanya ng pag-ibig in return sa ginawa niya pagliligtas. But what he did receive is all hatred, is all punishment, is all crucifixion, is all torment, di ba? Yung kanyang na-receive, pero hindi natin pwedeng sabihin na hindi siya nagtagumpay, na hindi nagtagumpay ang pag-ibig na pinamalas niya sa atin. Kasi regardless if he died, he was resurrected after that, and pagkatapos nun, ang daming Kristiyano yung umibig sa Diyos. Ang daming mananampalataya yung umibig sa Diyos. Dahil una na niyang inibig tayo. And by loving Christ, is living in Christ, and by living in Christ, people might hate us. Even by preaching the gospel, there's a consequence na kamuhian tayo ng sanlibutan. But dapat walang maging fear sa pag-ibig, mga kapatid. Second, you want to be loved first. Madalas hindi ka umiibig kasi gusto mo, ikaw muna yung ibigin nila. Gusto mo, ikaw muna, sila muna yung mag-adjust. Sila muna yung bagbago. Sila muna yung magkaroon ng change of heart para sa iyo. Ikaw muna yung tatanggap ng pag-ibig mula sa iba bago mo ibigin yung iba. That's the second point. You want to be loved first before you will love anybody. You don't want to love those who do not love you. Yan, isa pa yan. Ayaw mo mahalin yung mga hindi nagmamahal sa iyo. Ang mamahalin mo lang is yung mga nagmamahal na sa iyo. Pag hindi ka na nila mahal, hindi mo na rin sila mahal. Pag nireject ka nila, i-reject mo na rin sila. Pag ayaw mo na sa kanila, ika-cancel mo na sila sa buhay mo. That's the cancel culture sa panahon ngayon. Worst case scenario, it's the cancel culture in the end. Na sino mang hindi ka ibig-ibig sa iyo, ika-cancel mo. Kahit minahal ka pa nila ng lubos, pag ayaw mo sila, ika-cancel mo. That's the cancel culture in a worst case scenario sa puso ng tao. You don't want to love first because you want to be loved first by anybody. Sila muna, di ba? Mahirap yung ganong bagay. Hindi ka, there's fear in love because you want others to love you first. Ayaw mo ikaw yung mauna, di ba? Pero alam mo, madalas kahit iniibig na tayo ng kahit na sino or ng mga tao or ng mga tao nagmamahal sa atin, hindi pa rin natin magawang ibigin sila. Hindi natin nakikita yung pag-ibig ng iba sa atin. Minsan pa nga nakikita natin yung pag-ibig natin sa kanila na akala natin meron, na akala natin malalim, pero hindi pala. Mas may ibig pa pala sa atin. Mas may nag-a-adjust pa pala sa atin. Mas may nagmamahal pa pala sa atin na hindi natin nalalaman. And that is a good thing to think about kapag nagmamahal ka. Pag nagmamahal ka, doesn't matter kung mamahalin ka nila. What matters is mahal mo sila. Ang nakikita mo hindi yung kanilang pagkatao, hindi yung kanilang itsura,
hindi kung paano sila umasta sa buhay mo. Ano nakikita mo? Yung suffering. Yung unchanged heart na meron sila, kaya mo sila iniibig. Kaya ka nandyan palagi para sa kanila. Handa ka magtiis hanggang sila'y magbago. Third point is, there's fear in love. When you felt rejected, you want to inflict punishment. Takot kang umibig. Kasi kapag nasaktan ka, kapag nireject ka, gusto mong mag-correct, gusto mong mag-punish ng tao, gusto mong mag-suffer sila. Alam mo yan? Minsan, pag hindi mo na pakita o pag hindi tinanggap yung pagmamahal na gusto mong ibigay, gusto mong manakit. Diba? Kaya example nga sa mag-asawa. Kapag yung mag-asawa gusto nilang mahalin yung isa't isa and walang naghahadlang doon, talagang napaka-sweet ng kanilang relationship, napaka-loving ng kanilang relationship. Pero kapag merong huminder, hindi makatawid yung pag-ibig, may hindrance doon sa pag-ibig nila sa isa't isa, ano nangyayari? They want to punish each other. Gusto nila magdusa yung isa't isa. Tingnan mo, pag nag-away yung mag-asawa, ano yung nangyayari? Gusto mo masaktan siya, gusto mo masaktan din yung isa. Gusto mo magsakitan kayo. Gusto mo maranasan yung suffering para mabago yung isip niya. Ganun din yung isa. Bahala ka dyan. Ikaw yung unang mag-adjust. Yung isa yung unang mag-adjust. Siya yung unang mag-adjust, hindi ako. Siya yung may kasalanan, hindi ako. Magdusa siya dyan. Ang taas ng pride niya. Ayaw niyang baguhin yung niya. Ayaw niyang magsisi. Pero pareho lang kayo. Pareho lang kayong nagsasakitan. Pareho lang kayong nasasaktan. Why? Because you want each other to suffer. Because you want each other. Kasi kapag nagmamahal ka, yun nga, gusto mo pag di mo maibigay, gusto mo mag-suffer yung minamahal mo. Kahit nga kamag-anak, kapamilya, or even kapatid, pag meron silang nagawang mali, minamahal mo sila pero hindi sila nagbabago, gusto mo mag-suffer sila muna. Gusto mo masaktan sila. Kahit yung suffering nakakapagturo sa atin para magbago. Pero iba yung suffering madalas na gusto nating mangyari sa mga tao. Yung iba nga dyan, sobrang suffering na lang nararanasan. Pero yung taong umiibig sa kanila, yung taong dapat sana umiibig sa kanila, alam mo yun, hindi pa rin kontento dun sa suffering na nakikita niya. Piling niya, kulang pa rin. Sobrang hirap na nung naranasan ng tao, gusto niya marami pa. Ano kaya ang pagbabago yung gusto niya makita? O yung heart niya yung hindi kayang magbago para tanggapin sila sa buhay niya para ibigin? That is fear in love. Kaya sabi dito ng Biblia, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Alam mo yun? Kung perfect yung love mo sa iyong kapatid, aalisin niya yung lahat ng takot mo para ibigin siya. Regardless kung sino siya, regardless kung ano siya, regardless kung mapanakit siya sa'yo, doesn't matter, tatanggalin yan, iwa-wipe out niyan. Yung perfect love mo sa kanya, iwa-wipe out niyan yung kahit anong takot. And whoever fears has not been perfected in love. O sino man daw natatakot ay hindi pa perfecto yung kanyang pag-ibig sa kanyang kapatid. Kaya tanggalin niyo yung takot. Sabi nga ni Jesus Christ dito, nabigay siya ng example si John, sabi niya, we love Him because He first loves us. Minahal natin siya, inibig natin ang Diyos, inibig natin si Kristo, inibig natin ang ating Panginoong Jesus dahil nauna niya tayong ibigin. Hindi nag-pride ang Diyos na sila muna yung mag-adjust, sila muna yung magmahal. Ang ginawa niya, siya yung unang umibig. Kaya natin inibig ang Diyos. That's the best example, di ba? That's what I am telling you. Yan ang sinasabi ko sa inyo.
na ginawa ni Jesus Christ sa Kalbaryo nung sinunod niya yung katotohanan. He obeyed all the truth. Ano naman kung ano ba yung lahat ng katotohanan? That's making the bridge of love of God sa atin. Ginawa ni Jesus Christ yung tulay para yung pag-ibig ng Diyos ay makarating sa atin sa pamamagitan ng pag-perfect, pag-made perfect ng lahat ng katotohanan at pagiging righteous. And yet, namatay siya para sa ating mga kasalanan na dapat sana tayo yung nag-suffer. Ang galing ng Diyos, di ba? Truth and fear. We love Him because He first loved us. Sa verse 20, itong sabi, if anyone says, I love God, o ngayon, kung may nagsasabi daw na mahal ko ang Diyos and hate his brother, he is a liar. Kapag kinamumuyan mo ang iyong kapatid, ay nagsisinungaling ka na mahal mo talaga ang Diyos. For he who does not love his brother whom he has seen, kung yung kapatid mo na nakikita mo ay hindi mo kayang mahalin, what more pa kaya yung Diyos na hindi mo nakikita? Sabi ko nga sa inyo kapatid, there's only one reason about hate. One is, hindi ka nagmamahal sa katotohanan. Mahalin mo yung katotohanan at makikita mo kung paano magkakaroon ng tulay, yung pag-ibig muli sa iyong kapatid. Mahalin mo yung katotohanan. You must love truth. Hindi yung katotohanan na siya yung tama. Yung katotohanan na kung ano yung tama. Doesn't matter kung tama siya. Doesn't matter kung mag-pride siya sa iyo pagkatapos yung maipakita na siya yung tama. Mag-ano siya dyan, magtingala siya ng oo, akong tama. Lumuhod na yung kaaway ko sa akin, ha? Hindi, that's what matters is. What matters is you love the truth. You worship God in spirit and in truth. Kahit pa lumuhod ka dyan, truth, what important is you love truth. And that truth will become the bridge of love to that brother. And you pray na, pray your enemies. Pray for your enemies, sabi ni Jesus Christ. Do good to them that hate you. Kasi yun yung tulay ng pag-ibig. If anyone says, I love God and hate his brother, he is a liar, or he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. And this commandment we have from Him, sabi ni John. Ito daw yung commandment na nagmula kay Jesus Christ. This is the commandment we have from Jesus Christ. Sabi niya, whoever loves God must also love his brother. Nung sinamarize, kung ibubuin mo ito yung salitang, ito yung verse sa Bible na nagsasabing, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and love your neighbor as yourself. So that's the point of here, na ito yung commandment na binigay ni Jesus Christ. Whoever loves God must also love his brother. So ganun daw yung pag-ibig. Kaya dito sa topic na to, hope meron kayong natutunan na there's no fear in love. Tanggalin natin yung ating takot sa pagmamahal. Isipin natin mabuti yung mga takot natin kung bakit ayaw nating umibig. Isipin natin mabuti kung takot yan. Bakit ka naiinis sa kapatid mo? Takot yan. Bakit ka nagagalit kapag may nagagawang mali yung kapatid mo? Takot yan. May takot ka na ibigin siya. Diba? Pero kapag wala kang takot, wala ka rin nakikitang kamumuhihan sa iyong kapatid. Ang nakikita mo lang yung lahat ng siya ay kaibig-ibig. Kahit pa pagkakamali, kahit pa negativeness, negativity sa buhay niya, lahat ng pag-ibig na gusto mong i-apply sa kanya is gusto mo maranasan niya. At syempre, huwag naman natin abusuhin, di ba? Kung meron kang kapatid sa loob ng simbahan, kung meron tayong kapatid even sa loob ng pamilya,
na umiibig sa atin, na patuloy na umiibig sa atin. Huwag naman natin abusuhin. Kailangan din natin yung makita. Kailangan natin makita sino yung mga umiibig sa atin. Ganun din yun. Fear in love. Bakit hindi mo nakikita yung pag-ibig ng kapatid mo sa'yo? You have fear in love. Minamahal ka na nga, ayaw mo pang magmahal. Bakit? Kasi takot ka eh. Takot ka na baka yung pag-ibig niya hindi mag-last long, hindi magtagal. Takot ka na yung pag-ibig niya mag-result sa matinding quarrel, di ba? Bakit ba matindi yung pag-aaway ng mga tao? Kasi malalim din yung kanilang pag-ibig. Kapag hindi nila mabigay yung pag-ibig nila sa isa't isa, sobrang lalim ng pag-ibig nila sa isa't isa at merong hindrance doon, nagkakaroon ng alitan, yung deep love na meron sila sa isa't isa, nagiging deep hatred. And kailangan natin yung ma-overcome sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan, purifying our souls in truth. Para meron tayong gagawing pagsisisi, at kapag nagsisi ka, natututunan mong humingi ng tawad, kahit pa ikaw yung tama or kahit ikaw pa yung mali, o lalo na kung ikaw yung mali, mas madali sa iyong humingi ng tawad at mas madali sa iyong magpatawad. Sabi ng Bible, owe no man anything except to love one another. Wala tayong pagkakautang sa kahit sa sino mga ating kapatid, except yung mahalin yung isa't isa. Yan ang ating kailangan gampanan sa isa't isa. Kahit ano pang lalim ng alitan o hindi pagkakaunawaan, kailangan obligasyon natin sa isa't isa ay mahalin ang isa't isa. That's the rule of love. So that's one of our one of the thing na kailangan natin matutunan. Ano yung contribution ng fear para sa pag-ibig natin sa isa't isa. So, the first is truth, and now the second is fear. And now, we can now love more one another in a hope. And I pray na meron kayong malalim na natutunan sa topic nito. Let us pray. Maraming sa langit muli, pinadakila ka namin, Panginoon, sa mensaheng pinadating mo sa amin ngayong araw na ito. Nawa ikaw ang maitaas at mapapuriyan naman. And nawa maitanim ito sa aming puso, Panginoon, at lalo mo pang palaguin, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na siyang magpaparanas sa amin ng tunay na lalim ng pag-ibig sa araw-araw. Maraming salamat, Lord, and ikaw lang naman may taas at dakila. In Jesus' mighty name. Amen. Alright, thank you. Itong lugar na ito ngayon, ito yung Take Lead Chapel, and I hope and masaya kayo dyan sa pagkaka-record ng preaching ito. Thank you and glory to God.